Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito. O hindi naman dahil iba't ibang mga energies, iba't ibang mga love connections. Pero yung pinakamalakas at pinakamarami, yun yung maaari nating masagap. Ay, tignan po natin. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guys, send me messages. Okay. So, eto na muna. Yan natin ang mga mensahe. The Hierophant. Six of Pentacles. Ace of Pentacles, King of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Wands, Ace of Swords, Ten of Cups, Queen of Cups, Seven of Swords. Malakas ang energy dito ng mga air sign swords at saka mga earth sign pentacles. So, parang sa kanila, mas makaka-resonate siguro. Okay, meron kasi ditong Seven of Swords. Deceit, lies, cheating. So, maaring ganyan nangyari sa inyo. Person ninyo, no? Nagsinungaling sa inyo. Pero maaring ano to, mag-asawa or committed sa isa't isa. At may kinalaman to sa pera. Meron kasi ditong six of Pentacles na maaari kasing isa sa inyo masyadong generous. Generous. Ang sa tingin ko dito yung kasinungalingan niya, hindi siya ganun parang white lies lang yan. Kasi dito, Six of Pentacles, masyadong generous eh. Siguro yung person mo ganun, masyadong giving, lalo na maawain sa ibang tao. Na para sa'yo naman is dapat, kahit papaano, is tinitipid nyo yun, hindi yung parang, di ba minsan parang kakainin nyo na lang, isusubo mo na lang, iaabot pa sa iba. Masyadong generous ang person mo. Kaya siguro doon kayo nagtatalo, lalo na kung kayo ay mag-asawa at iniisip nyo itungkol sa inyong pamilya. Pero mas, dito na mas naunawaan mo siya eh. Kasi, Ace of Swords dito nagkaroon ng, sabihin natin ng clarity. No, para sa'yo na, maaring talagang para sa kanya, nakakapag-sinungaling na siya sa'yo kasi minsan hindi na niya pinapaalam sa'yo yung mga ginagawa niyang pagtulong sa ibang tao. Para kasi sa'yo parang sobra na yung ginagawa niya. Parang dapat gawin niyang, merong limit naman. No, kaya siguro doon kayo nagtatalo. Especially siguro kamag-anak, kaibigan, o kung kani-kanino pa. Wala naman masama sa pagtulong, pero minsan nga tama, pagka wag mong rin hahayaan na yung pagtulong mo aabusuhin ng ibang tao. Para kasi dito, you're just standing to your belief, diba? Parang, pag sobrang kabaitan naman kasi sobrang mapagbigay, tas minsan inaabuso na eh. Parang, alamin mo rin, yung iba kasi, diba, binibigyan mo ng tulong, pero, ginagamit naman pala sa hindi maganda, mamaya bisyo lang pala, diba? Wag ganon. So, you're standing to your belief na parang, may pamilya ka, matuto ka rin maglimita at alamin mo rin yung mga dapat talagang tulungan at sa mga hindi naman, sabihin natin, kahit hindi naman, pwede namang hindian, di ba? Minsan parang magkaiba kayo ng, ng way of thinking ng person mo. Kaya doon kayo nagtatalo. Para sa'yo kasi, parang pinaghirapan nyo yun eh. So, yung pinaghirapan ninyo, the fruit of your rewards, kailangan din nasa maayos na pangangalaga.
Ibig sabihin, yung mga bagay na pinag-ipunan ninyo. So, dapat nandun sa tamang investment, savings, diba? Siguro ganun na lang nangyari sa person mo. Or, I can sense here na minsan, maaring nagkaroon siya ng bisyo. Hindi lang sa pagiging giving or generous, pero parang minsan nagkaroon na siya ng bisyo na tinatago na niya sa'yo kung saan niya ginagasta yung mga, diba, yung pera ninyo. Especially kung mag-asawa kayo. Tapos, yun na nga, maaring mabisto mo siya na, yun na nga yung nangyayari, di ba? Meron na pala siyang bisyo na pinagkakagastusan na hindi nakakaganda para sa inyong pamilya. Kaya minsan, humingi ka na rin ng tulong sa mga nakakatanda sa inyo para kausapin yung person mo. At maano naman dito, siguro maliliwanagan naman yung person mo. Oo, may point ka naman. Hindi ka naman sa nagdadamot. Okay? At hindi rin naman sa parang masyado mo siyang hinihigpitan, pero lalo na kung bisyo yan at hindi magandang bisyo yan, kailangan na maputol na yon. Magkakaroon din naman ng yung person mo. Yan, ng clarity. No, mapapag-isip-isip niya rin yan. Magkakaroon dito naman ng bagong opportunities para sa inyong dalawa. Siguro bagong negosyo, bagong trabaho, ang importante magbago yung person mo. May bagong panibagong negosyo, pagkakakitaan, dapat magbago rin yung person mo. Kung may bisyo man siya, itigil na niya yon. No, dahil nakikita ko dito, ito, King of Swords, magbabago nga ito. Magiging totoo siya, ibig sabihin, hindi na niya, kasi siguro marirealize niya no, to respect you and your family, especially nga kung bisyo yon. Hindi talaga maganda para sa inyong dalawa. Hindi maganda para sa pamilya ninyo. Kaya ititigil na niya yan. So, sabihin natin, magiging honest na siya sa'yo. At iwawaksinan niya kung yung mga hindi magagandang mga gawain. No? Dahil mahal mo naman yung person mo, syempre, nandiyan naman yung forgiving sa person mo. At andyan ka kasi para sumuporta sa kanya, pero hindi sa mga ganong klaseng bisyo, diba? Maganda dito, magkakaroon kayo niyang harmonious relationship, happy family, happy endings, stability, security, kasi nga, maaring natuto na yung person mo dun sa kanyang hindi magandang ginawa. Ang maganda naman dito is, napagtagumpayan ninyo kung ano man yung challenge sa inyong relasyon, mag-asawa man kayo o hindi, kung ano man yung sabihin natin naging ugat kung bakit nagkaroon ng pagsisinungaling yung person mo, no, na isaayos yun, nagkaroon ng clarity, dahil maaaring pinaglaban mo rin yung pagmamahal mo talaga sa kanya na para itigil mo na yan. Kung talaga mahal mo ko, magbago ka na, at sinunod naman ang person mo yun at naging totoo naman siya. Nagkaroon ng panibagong kabanata sa inyong relasyon at naging masaya ang inyong pagsasama. Tignan pa natin ang iba pang message para sa inyo. Yan o. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, eto nga yung nangyari dito. Katulad sinabi ko, pagmamahal mo doon yung pag-forgive mo rin sa naging pagkakamali ng person mo. Na itama, na isaayos, at nagkaroon kayo ng harmonious relationship. Okay, so sometimes sa isang pagsasama, minsan kailangan, kung talagang mahal mo yung tao, paglaban mo to the point na para sa ikabubuti. At saka yung person mo rin, di ba, kung alam niya para sa ikagaganda ng inyong relasyon, magbago rin. So, andyan niya sa pagmamalasakit sa isa't isa, pangunawa, pagmamahal, being honest sa isa't isa, kailangan maging transparent, no? Especially kung mag-asawa. At yun, para sa isang mas maayos at masaganang pagsasama. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.